May kasabihan na hindi nagsisinungaling ang mga bata, kaya kapag sinabi nila sa inyo na may nakikita sila na hindi natin nakikita, mas mainam na tumigil tayo saglit at makinig sa mga sinasabi nila. Baka kasi di natin alam na yun pala ang makakapagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan. Mina, what's up? Na-try nyo na ba makipag-usap sa mga bata? Okay lang naman kung hindi pa, and I'm not suggesting na pumunta kayo sa nearest preschool dyan sa inyo para magets nyo yung sasabihin ko. Baka mapasama pa kayo sa Epstein files, ha? Ay, sorry. Tuson. Gusto ko lang naman sabihin na minsan nakakaloko makipag-usap sa mga bata. Paano mo nga naman ba sa seryosohin yung sinasabi nila kung puro tung sa hurang mga maririnig mo? Luckily, hindi ganyan yung bidang bata sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Kaso, on second thought, parang mas okay pa nga yata na brain rot stuff na lang ang marinig ko kaysa sabihin nila sa akin na for the longest time, may masamang espiritu ang umaaligid sa akin at ayaw ako tigilan. Anyway, ito ang anime na Kaya-chan Isn't Scary. Medyo horror/adventure anime na part ng seasonal lineup ng Winter 2026. Tungkol ito sa batang si Kaya na unfortunately nabigyan ng kakaibang ability makakita ng mga masasamang espiritu. Ito yung talent na gustong-gusto ng ibang tao magkaroon until magkaroon sila ng third eye at mabaliw sa mga mapagkikita nila. So si Kaya sa napakamurang edad ay marami na siyang pinagdaanan at isa na dyan ay yung nalibelan siyang barbero at mahilig gumawa ng gulo. Sa kindergarten na pinapasukan niya kasi hindi alam ng mga kaklase niya na nakakakita siya ng masasamang espiritu. And dahil hindi kaya i-express ni Kaya yung totoong nararamdaman niya dala na rin ng fear of judgment, mag-isa niya nilang kinakalaban yung mga espiritong nanggugulo sa classmate niya. Thankfully, nakilala ni Kaya yung homeroom teacher niya na si Miss Chi. Well, at first wala ring idea tong si Miss Chi sa secret ability ni Kaya until first hand niya na-experience yung horror sa classroom kaya wala rin siyang choice kundi magtiwala kay Kaya. Mabuti na lang talaga 5 years old lang si Kaya na pure o busilak pa ang puso kasi I can't imagine myself na tulungan pa yung mga taong sila na nga lang yung tinutulungan tapos mamasamain pa yung pagtulong ko at gagawin pa ako ng fake news. Bahala sila. Hindi nila ako deserve. Basically, Monster of the Week ang format nitong Kaya-chan Isn't Scary kung saan every episode may isa o dalawang masasamang espiritong sinusuntok o sinasapak si Kaya. I'm not sure kung gaano ka-creepy to sa manga kasi based sa mga panel na nakikita ko, feeling ko mas nakakatakot yung manga na to compared sa anime. Medyo advantage rin kasi talaga na black and white lang ang manga kaya mas madaling gawing creepy kaysa pag-anime na punong-puno na ng kulay. Overall, kung medyo madali kayo matrigger sa mga grotesque na image, iwasan nyo muna siguro tong anime nito. Pero kung gaya ko at mahilig kayo sa mga horror, for sure, may enjoy nyo tong Kaya-chan Isn't Scary. Kung nagtatanong kayo kung saan ko pinapanood yung anime na to or yung mga iba pang anime na sinusubaybayan ko, sa Anyone Philippines YouTube channel ako nanonood ng anime. Bukod sa libre na, same day release pa ng mga bagong episode and did I mention na libre? So, that's it. Mina, nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Tandaan nyo hindi raw nagsisinungaling ang mga bata kaya pag sinabi nilang kamukha mo si Momo, paki-confirm kung sinong Momo. Momo ba ng Twice? O itong Momo na to? Huwag damdamin yung mga isasagot nila, ha? With that, well, yun lang.